Kayo ganun din eh, di ba? Eh, mas malala yung sa inyo. Banat kayo ng banat tapos pagtitiwalaan nyo, yung binabanatan nyo, eh, ang gulo nyo. Oh, mahina ang utak ng ganun, ganun ang ano, kilos. Ano ba talaga? Lalaki sa lalaki, sir. Sabi ko, lalaki sa lalaki, sir. Pagkahin mo ako. Para Okay, siguraduhin yung wala si Harry Roque doon, ha? O, kayong dalawa lang, ha? O, siguraduhin nyo, lalaking lalaki ang pag-uusap ninyo, o. I know what to do. Please, pagkahin mo ako. Sabi niya sa akin, alam mo ba to? Kahit gabuhok mo, kahit wala kang buhok, ha? Kahit gabuhok mo or buhok ni President Duterte, hindi mahawakan ng ICC. Hindi ako mapayag. Kaso nga, may butas. No? Tinupad ng Pangulo yung sinabi sa inyo o sinabi sa mamamayang Pilipino, hindi tayo makikipag-cooperate o magbibigay ng kahit anong ebidensya o doon sa investigasyon ng ICC. Wala tayong ko-cooperate na ganun. Tinupad. Eh kaya lang yung ICC nakiusap sa Interpol. Eh ngayon, hindi naman pwedeng bastusin ng ang Interpol. Hindi pwedeng bastusin ng Pilipinas ang Interpol. Hindi na tayo makakaulit pagka nagpapahanap tayo ng mga wanted sa Pilipinas. 'Di ba? Kagaya nila Alice Go. Oh. Tuloy. Papasok ang ICC dito. Alam niyo ho, ang napapansin ko kay Bato de la Rosa, gusto niya na lang i-save yung sarili niya. Yung siya na lang. Ano kasi ang dating pangulo nandun. Ako ho, kung sakali na ayan, tayo. Oh, dating pangulo talagang ganito. Ako si Bato de la Rosa, no? Sabihin ko, ready ako. Ready ako. Kasi nandoon na yung talagang pinagkakatiwalaan kong tao. Sasagip ako sa kanya. Tutulong ako sa kanya. Tutulong ako sa kanya. Di ba, mga kababayan? Oh, kaya lang, parang sa sitwasyon at sinasabi ni Bato de la Rosa, parang gusto niya nang iwan sa ere ang dating Pangulo. Dagdag yan! Kasi, kung papayagan ko yan, alam nyo, kung papayagan ko yan, after ninyo, mga Duterte, ikaw, after sa investigasyon ninyo, baka kami na naman ang isusunod ng ICC. Kayo talaga. sila ho talaga. Di ba? Pero wag mo lang sabihin na pati yung mga manonood dyan, ano ng ICC. Ihuhulihin. Walang ganon. Di ba? Daming ang bumabanat sa Pangulo ng mga individual eh. Wala naman nangyayari sa kanila. May kaso talaga kayo 2017 pa lang. Problema nyo na yan 2017 pa lang. Ang problema dati ay kayo ang nakaupo at napipigilan nyo. Ngayon, hindi na. No, patas na. Kaya ganyan ang naging resulta. Ngayon ay kailangan managot muna. Kailangan maimbestigahan. Kailangan sumagot kayo doon sa mga katanungan sa inyo. So, naniwala ako. Oh, biruin mo, no? Papideya-pideya lik ka. Ewan ko, ha? Mga bossing, hindi ko nilalahat ng taga Davao. Ganun ba yung estilo dyan sa Davao? Aawayin mo yung tao tapos pagtitiwalaan mo? Ibang klase eh. Ano? Adik ang presidente. Pideyalik tayo kasi may butas yung puncher, may butas ng puncher kaya authentic. Na gumagamit ng droga ang Pangulo. Tapos ngayon, malaki, nagtiwala ka doon sa kalaban mo. Ang gulo. Malupit kayong mag-isip dyan. Ang galing ng diskarte nyo. Ulitin ko ho, hindi ko huli na lahat ng taga Davao. Baka itong mga kampo lang ho nito. Silang mga tropahan. Bakit ngayon, yung nagkahiwalay ang unity, bakit biglang nagbago? Kayo naman kasi ang umpisa di ba? Kayo ang bumanat ng bumanat sa unit team kaya biglang nawala. Kaya alam nyo ho mga bossing kung sino ang matatawag na nag-betray? Sila ho. Sila yung dapat na tawagin na ganun. Magkakasama sa unit team. Magkakasama ho sa unit team, di ba? Nagulat na lang tayo, biglang bumanat ang dating Pangulo Duterte. Bangag si Marcos. Sino nauna? Sila. Bakit to?
Kasi mga nagmamadali. Di ba? Mga nagmamadali ho, mga kababayan, na maagaw yung posisyon kay Pangulong Bongbong Marcos. Mali yung estilo ho nila no? Buti na lang din no, ganun yung nangyari. At least hindi tayo umabot sa punto na nasunod natin yung sinisigaw natin. Pagkatapos ni Bongbong Marcos, si Sara Duterte naman ang presidente, matik na yan. Nakita yung kanilang mga ugali. Nakita yung kanilang mga estilo. Di ba? Sila ang sumira noon. Sila ang nag-traidor, mga kababayan. Ngayon, palabas naman nila, hindi, ang sinasabi namin tinraidor ni Bongbong Marcos, ang mga Pilipino. Ako ho, bilang isang Pilipino, hindi ko naramdaman yun na tinraidor ako ng Pangulo. Tuloy. Ano daw, Mick Madi? Wala sinabing Mick Madi. Ngayon, mga kababayan, may post naman yung si Kitty Duterte, mga bossing, ewan ko, isa pa din to. No, sabi ng mga taga Davao, nako, ang tapang ni Kitty Duterte, etc., etc. May post dito, not sure kung ito yung talagang kanyang page or talagang siya ang nagmamay-ari nito, pero makikita naman natin 51.1k share, no? Mukhang talagang legit na siya, no? Kung hindi man legit, kung ito yung sinasabi nila na PRRD iuuwi ng Pilipinas na wala ng kaso. Mabigat po yan, mga kababayan. Bakit? Sabi daw po yan ni Attorney Harry Roque na meron po itong post na ito, meron na pong 261,000 reaction. Meron 51.6k na komento at 51.1 na share, mga kababayan. So sabi ko, naku, kay Kitty siguro o talaga si Duterte ang nagsabi nito. Ngayon, anak ng tinapa, naniniwala kayo kay Roque na iuuwi si PRRD sa Pilipinas na wala ng kaso. Sorry ho itong sasabihin ko, ibabase ko lang po yung kasalukuyang sitwasyon ngayon. Ang dating Pangulo, 80 na ho. Yung pinapakita natin, kung papaniwalaan natin yung mahina na ho. Baka mamaya ang mangyari dyan, iuuwi ng Pilipinas nang wala ng buhay. Wag naman po, ayaw nating mangyari yung ganun. Di ba? Pero eto ho, PRRD iuuwi ng Pilipinas na wala ng kaso, coming from Attorney Harry Roque, na ngayon po may mga kakaharaping kaso pagka umakyat na at nagtatago po at pugante, di wow, yung sarili niyang problema hindi niya maasikaso Tapos sasabihin pa, paaasahin pa kayo na maiuuwi. Bilisan nyo. I-request ninyo na madaliin yung hearing doon sa ICC. Kung hanggat maaari, kung kaya, imbes na 3 hearing, no, magkakaibang kada 6 months, pagsamahin sa isang hearing. Tapos i-request na, pwede ba next month ulit i-hearing na natin? Mabilis, 1 taon. Yung 8 years na sinasabi ni Attorney Cristina Conti, mababawasan, mga boss. Di ba? Pero yung ganito po, PRRD, sasabihin daw ni Roque na iuuwi ng Pilipinas, baka mapasubukan na naman niya, Roque, kung ano-ano ang iyong sinasabi. Di ba? Kung siya nga ito nagtatago, ilang buwan na hindi nagpapakita, hindi makalutang sa Pilipinas. Ang lakas pa ng loob, iuuwi si PRRD nang walang kaso sa Pilipinas. Di wow na lang kami. Di ba? Di wow na lang. Ang masasabi ko kay Roque, pagtuunan mo ng pansin yung problema mo na lang. Yun na lang yun. Dahil kapag ikaw, nagpumilit ka bilang maging isa sa legal ng dating Pangulong Duterte at umakyat yung kaso mo sa ICC, sa human trafficking, nako, yari ka pa niya, Roque. Napakadali mong mahuhuli. Aabangan lang, kailan yung hearing ni dating Pangulong Duterte at a-attend si Roque dyan? September po, sir. Sige, abangan niya doon sa labas ng ICC. No? Makipag-ugnayan ka na sa Interpol. Sabihin mo, si Herminio Roque,
umakyat na yung kaso. Kung sakaling umakyat na ho, mga kababayan, may ilang buwan na din ho yun, no? Siyempre, pinag-aaralan pa din po ng mga piskalya yan. Pinag-aaralan po kung iaakyat at meron talagang bilang itong inirereklamo sa kanyang kaso. Pag umakyat yan, ay nako, yari mga bossing, baka po bago siya pumasok doon sa ICC, may nakaabang na Interpol na ho sa kanya. Asikasuhin nyo na lang. Yung mga nag-rally, asikasuhin nyo na lang ang buhay-buhay nyo. Hindi kayo magreklamo ng 20 pesos na bigas. Kaya Roque, asikasuhin mo yung sarili mong problema. No? Hindi yung baka maligwak ka pa dyan. Yan lang ho yun. Kaya dating Pangulong Duterte, sir, kailangan nyo po na matapos agad yung kaso. Kailangan nyo po matapos agad yung mga hearing. No? Kung ano na lang po talaga, yung kakayanan nyo, yun na lang po yung gawin ninyo. Kasi 5 araw lang, 5 araw yung pagitan, ang hirap pong paniwalaan na biglang ang bagal nyo na hong magsalita, hindi na kayo makapagsalita. Versus yung nasa Hong Kong kayo. Doon sa diskarte ninyo, na hindi kayo rumerekta o yung si Attorney Medaldea hindi rumerekta kung ano yung mga gagawin para sa araw na ngayon, lalo lang ho yang tatagal, no? Kayo lang din po ang nagpapatagal, no? Ang focus diyan, mapaikli, mapabilis yung hearing at matapos malaman guilty or not guilty, or acquitted. Pag acquitted, uwi na ng Pilipinas agad-agad. Pag guilty, pwede kayong umisa pa. Sandali, mag-aapila kami. Pagka hindi pa din, guilty ulit, yun, wala na talaga yun. Ang mga boss chief mo, sir, magpapaalam na muna ako. Sabi ko sa inyo, mabilisan ito, no? Bukas, isa-shoutout ko po kayong lahat. Ayan, nakikita ko kayo. Ayoko lang bumanggit ng ni isang pangalan ninyo dahil baka magtampo yung iba. Okay? Bukas po, mga kababayan, maraming salamat. Hindi, mamayang gabi pala. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.